Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Suno. Taong 1980, Cagbolo, Leyte. Itong mga panahong ito, nagmamay-ari ng isang malawak na lupain si Suno sa dulong parte ng Cagbolo. Milya-milya ang layo nila noon sa baryo, kaya sa tuwing nagtatangka sila roong bumisita, sinisiguro nilang wala silang trabaho. Hindi kasi nila maaaring pabayaan ang kanilang mga pananim, lalo na't yon ang pangunahing pinagkukunan nila ng pera. Sa totoo lang kasi, tubong baryo naman talaga itong si Suno at ang kanyang pamilya. Kaya lang naman sila napadpad sa lugar na yan, ay dahil sa iyo nang ipinamana ng pumanaw niyang ama. Dahil sa laki ng kanilang mga pangangailangan, kinakailangan nilang manatili roon kahit labag man yun sa kanilang mga kalooban. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan na sa tingin niya ay makakaahon sa kanila sa kahirapan. Ang ganoong kalagayan ng kanyang pamilya ang mas lalong nag-udyok sa kanya para magtrabaho ng magtrabaho. Kahit araw-araw pagod ang kanyang katawan, hindi niya yun iniinda sa kadahilan ng alam niyang isa ito sa mga responsibilidad ng pagtayo niya ng kanyang sariling pamilya. Lahat naman siguro ng mga naging ama nakaranas ng ganon. Sa loob ng ilang taon nila doong pananatili, unti-unti na rin silang nasanay sa buong kapaligiran. Mas natipuhan pa nga nila roong manirahan, gawa ng kung iisipin, wala sila roong nagiging kaaway. Ang mas nakakatuwa pa sa lahat, malaya sila sa lahat ng bagay na walang naninita sa kanila. Hindi na rin sila namamata ng mga mata pobre, gawa ng sila lang naman ang bukod tanging taga-baryo na nasanay sa ganoong lugar. Dahil sa ganoong sitwasyon, unti-unti nilang nalalasap ang kalayaan at kasaganaang matagal na nilang hinahanap. Hindi ko naman masasabing perpekto na talaga ang buhay noon nila Suno. Ang sa akin lang mas maginhawa ang buhay nila kumpara sa iba. Isang pakiramdam na halos hindi kayang mabayaran ng kahit ilang daang libong salapi. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paninirahan sa lugar, ginugol nila ang kani-kanilang mga oras sa pagtatrabaho. Dahil sa purong malalaki na rin ng 5 anak niyang lalaki, kung kaya't ito ang naging katuwang niya sa kanilang sakahan. Upang mas mapadali rin ang kanilang mga gawain, nagtalaga siya ng mga responsibilidad ng mga ito, nang sa gayoy hindi sila malito sa trabaho. Naging pabor naman yun sa mga anak niya, kaya pakiramdam nila napakadaling dumating ng araw ng anihan. Ang kaso lang pinuno, kakaiba ang nangyayari sa lugar na yon kapag panahon na ng gapasan. Marami kasi ang dumadayo sa kanilang mga nakikigapas at sa oras na hindi mo ito mapagbigyan, hindi malabong ikay pagbantaan. Alam din nilang hindi mga pangkaraniwang tao ang mga ito, kung kaya't naging palaisipan naman para sa kanila kung ano ang ginagawa nito sa mga koprang kanilang nakukuha. Gayunpaman, upang makaiwas sa tiyak na kapahamakan, hindi nila ito gaanong pinakikialaman. Ang sa kanila lang, basta may sapat silang makain, wala na itong problema. Kahit nga ibigay na lang nila ang sobra, basta ba'y siguraduhin lang ng mga ito na hindi sila nito gagalawin. Akala niya ganun yun kadali. Pero nang manalasa sa lugar nila ang isang malakas na bagyo, doon niya nasubukang humarap sa isang sitwasyong wala siyang kaide-ideya kung saan siya papanig. Nang mawasak kasi noon ang taniman nila Suno, halos kalahati ng kopra hindi talaga mapakinabangan. Yung mga munggo at mais na naani nila, naisalba lamang nila ito
dahil sa pinagtiyagaan nila itong linisin at patuyuin. Sa sobrang pagkaabala nila noon, hindi na nila napansin pa na may nakatunog na pala sa kanilang ginagawa. Isang hapon, habang nagsasaka siya ng mais kasama ang mga anak niya, nagulat na lamang sila nang masipat nila ang pagdating ng grupo ng mga magsasaka. Malayo pa lang alam na nilang yon ang gumagapas ng pananim nila 3 beses sa isang taon, kaya hindi nila maipagkakailang kilala na talaga nila ito. Ayon kay Suno, kahit malayo alam na talaga niya kung sino-sino ang mga naglalakad, gawa ng yung mga magsasakang malimit makialam sa kanilang mga pananim, hindi nagbabago ng kasuotan. Tipong masasabi mo na lang na parang iisa lang talaga ang mga damit nito. Dagdag pa niya na halos punong-puno ng maliliit na butas ang damit ng mga nilalang, subalit sa hindi malamang dahilan, parang sinasadya talaga nila itong hindi palitan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman nilang malapit na ito, pansamantala naman nilang itinigil ang kanilang ginagawa. Nang makaharap na niya ang grupo, tumambad sa kanya ang matandang namamahala rito na nagwiwika ng, "Paano kami makakakuha ng hati? Gayong di naman kayo nagpaalam na mag-aani pala kayo sa mga araw na ito. Kailangan din namin ngayon ng kopra. Marami kaming pinapakain sa karatig baryo. Batid ko naman kalahati sa mga pananim mong nasira. Pero kagaya ng napagkasunduan, hindi kami aalis dito nang hindi nakukuha ang kalahati. Importante ang mga pinapakain namin. Sila ang dahilan kung bakit patuloy pa rin kaming nabubuhay hanggang ngayon. Yan din ang rason kung bakit hindi namin kayo pinagkakainteresan. Sumunod na lang kayo, Suno. Walang mangyayari sa pamilya mo." Nang marinig naman ni Suno ang sinabi nito, napayuko na lamang siya habang pinag-iisipan ng maigi ang mga gagawin niya. Maya-maya pa, pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa 5 niyang anak, agad naman siyang nagkaroon ng lakas loob para sumagot dito. "Hindi naman ho pwede yun, Tiyo. Baka ho pwede namang makahingi kami ng 2 sako. Kami rin naman kasi ang nagpagod nito. Kaya hindi naman ho pwedeng ibibigay namin ito sa inyo lahat. Hulog balikat lang ho. Para lahat tayo makinabang. Matagal na natin itong ginagawa. Kaya alam nyo na ang sakripisyo ko kapag pamilya ko ang pinag-uusapan." Seryosong sagot ni Suno sa matanda. Matapos naman niya itong mailahad, hindi naman niya ibinaling sa ibang lugar ang kanyang paningin dahil ang nais niya noong mangyari, makita kung ano ang magiging reaksyon ng matanda. Hindi naglaon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napangiti, sabay sagot sa kanya na iisang sako lang ang pwede nilang ibigay. Pagtatapat pa nito na, kapag sumobra sa isang sako, mapipilitan silang kunin ang lahat ng ani. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, ramdam naman ni Suno ang paninindak nito sa kanya. Dahil dito sa halip na makipagtalo pa, pinili na lamang niyang sumunod. Pagkakuha naman ito ng mga pinagpagalan nilang kopra, agad din naman itong umalis. Kabilin-bilinan din ng matanda sa kanya. Simulan na niya ang pagtatanim ng binhi dahil sa mga susunod na buwan, muli silang mag-aaligid sa lupain ito. Nabanggit din ito na isa sila sa may malaking naiambag sa kanilang angkan, kung kaya't labis yung maaapektuhan kung sakali mang wala silang maibibigay na buwis. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, halos hindi naman niya maisip kung ano ang kanyang isasagot sa matanda. Upang hindi na rin lumala pa ang sitwasyon, yumuko na lamang siya, dala-dala ang matinding pagtitimpi sa kanyang sarili. Ayon nga sa kanya, kung nataong hindi aswang ang matandang yon,
nasapak na niya ito. Yun nga lang, hindi niya ito maaaring gawin dahil madadamay ang kanyang pamilya. Sa pagkawala naman ng mga nilalang bitbit ang mga sakong pinaghirapan nila, agad namang lumapit sa kanya ang anak niya habang itinatanong kung bakit siya pumayag na ibigay ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Matapang din itong inilahad. Kayang-kaya nilang pigilan ng mga taong yon pero hindi ito ginagawa ng kanyang ama. Nabanggit din ng panganay niya, isang malaking kabastusan ang ginagawa nitong paninikil sa mismong lugar nila. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, may hinahon naman niya itong hinawakan sa balikat, sabay wika ng, "Magsalita ka na may pagtitimpi, anak. Marami ka pang hindi nalalaman. Balang araw mauunawaan mo rin kung bakit ko ito ginagawa. Sige na, dalhin niyo na yung isang sako ng mais sa bahay. Hatiin niyo yan bago isilid sa imbakan." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, siya na mismo ang umiwas sa kanyang anak. Ayaw niya na kasing magkaroon sila ng pag-uusap, lalo na't madaling uminit ang ulo niya. Isang salita lang na hindi niya magugustuhan, paniguradong madidisiplina na naman niya ito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang kumakain silang magpamilya, pansin naman niya ang pagkailang ng asawa niya. Hindi yun tumitingin sa kanya, na parang napakalalim ng iniisip nito. Noong una, pinili niya pa yung intindihin pero sa katagalan hindi na rin siya nakapagtimpi ukol sa mga bagay na nagiging palaisipan na para sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkatitigan naman silang dalawa, walang pagdadalawang isip naman niya itong tinanong ukol sa problema nito sa kanya. Nang marinig naman ng kanyang asawa ang sinabi niya, tapatan naman itong inilahad ang tungkol sa mga taong walang patid na nangingikil sa kanila. Dagdag pa nito na kailangan nila ang mga koprang yon, kaya halos hindi nito maisip kung bakit kinakailangan niya itong ibigay sa mga taong hindi naman tumulong. Mariinding inilahad ng kanyang asawa, minsan hindi masama ang tumanggi sa kapwa. Nang marinig naman ni Suno ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng pagkahiya. Sa isip-isip niya kasi, pinapalabas nitong isa siyang duwag na ama para sa kanyang mga anak. Dahil dito, hindi naman niya napigil ang kanyang damdamin kung kaya't aksidente niyang nailahad ang tungkol sa mga magsasakang binibigyan niya ng bunga ng kanilang pananim. Pagtatapat ni Suno sa kanyang pamilya, aswang ang mga nilalang na yon. Naniniwala din siyang ang mga koprang nakukuha nito sa kanila ay hindi nito direktang kinakain, sa halip ipinapakain nila ito sa mga taong inaalagaan nila. Ipinaunawa rin niyang ang ginagawa niyang pagbubuwis ay para din naman sa kanilang lahat. Dahil dito mapayapa silang naninirahan sa lugar. Wala rin silang iniisip, kaya para sa kanya, isang maliit na sakripisyo lang ito kung iisipin. Naniniwala rin si Suno na may katapusan ng lahat ng yon, kaya kinakailangan nilang maging matatag para sa kanyang pamilya. Subalit nang marinig naman ito ng kanyang asawa, bigla na lamang siya nitong pinagmumumura na animoy hindi ito naniniwala sa kanya. Upang masiguro namang hindi na lumala pa ang kanilang pag-aaway, nagdesisyon naman siyang manahimik na lang. Nang umabot na rin sa puntong hindi na niya napagtimpian ang mga sinasabi nito, minabuti na lamang niyang pumasok sa kanilang silid para magpahinga. Halos 5 araw din silang walang kibuan ng kanyang asawa at pagkaraan ng 1 linggo, nag-abiso yun sa kanyang uuwi na muna ito sa kanilang lugar.
Maliban sa paalam nito, wala na yung binanggit pa. Hindi naman yun pinigilan ni Suno, gawa ng bakas sa mukha nito ang matinding galit sa kanya. Kahit malabo na sa kanya noon ang lahat, pinili niya pa ring umunawa. Alam niya kasi sa kanyang sarili, hindi aalis ang kanyang asawa nang walang importanteng gagawin. Sa paglipas pa ng mga araw na sila na lamang ng mga anak nila ang natira sa bahay, pinili naman nilang magpahinga na muna habang naghihintay. Hindi na rin niya noon inisip ang utos ng mga magsasaka sa kanya, gawa ng sa isip-isip niya, hindi naman niya ito kapamilya para sundin. Aminado rin siyang nakakaramdam siya ng galit sa mga nilalang na yan dahil ipinapamukha nito sa kanya na wala siyang kakayahan para labanan ang mga ito. Sa loob ng ilang araw niyang pagmumuni-muni, napapadalas naman ang pagsagi sa isip niya na labanan na lang ang mga nilalang na yon. Nauunawa niya kasi hindi magtatagal sila naman ang pagdidiskitahan ng mga ito. Inaasahan niya ring magtatraidor ang mga nilalang na yan, gawa ng kahit sa mga kwento, alam na niyang mapanlin lang ang mga ganoong uri ng nilalang. 3 araw pa ang lumipas na hindi sila nagtatrabaho sa kanilang lupain. Muli na naman nilang napansin ang tila bang pag-aaligid ng mga magsasaka. Kinahapunan din ng 3 araw, nasipat na naman niya ang matanda na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Sa pagpasok naman ito sa bakuran, aligaga naman itong humarap sa pinto na parabang hindi ito mapalagay sa lugar na yon. Nang mapansin naman ni Suno ang ginawa ng nilalang, dali-dali naman niyang inabisuhan ng kanyang mga anak na manatili lang sa loob. Iniwasan din itong magmasid upang hindi sila maapektuhan ng sumpang dala ng matanda. Matapos naman niya itong mailahad, mabilis naman niyang binuksan ang pinto, sabay sarado rito. Hindi naglaon, nang magkaharap na silang dalawa, agad namang bumungad sa kanya ang mga daladala nitong babala. Mukhang nagpapabaya ka ata, Suno. Nakalimutan mo na ba ang paalala ko sa'yo? O sadyang wala ka ng pake sa trabaho mo? Sinusubukan mo ba kami? Galit na wika sa kanya ng matanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, buong tapang naman siyang sumagot doon ng, Hindi ako nagtatrabaho para sa'yo, tanda. Kung gusto mong may anihin ka, ikaw ang magtanim. Sawang-sawa na ako sa mga pinaggagawa niyo rito. Pakiramdam ko nga, katulong ako sa sarili kong lupa. Hindi na maganda to. At ngayon pa lang, pinapaalala ko rin sa'yo, ayoko nang makita ang pagmumukha niyo rito. Subukan niyo pa uling pumasok sa lugar ko. Magkakamatayan na tayo. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bigla naman siyang napatahimik nang masipat niya ang pamumula ng mga mata nito. Sa isang iglap, nakaramdam naman siya ng matinding pagsusuka, dahilan para mapaluhod siya sa kanyang kinatatayuan. Halos malunod na nga noon si Suno sa kanyang suka dahil sa walang patid na pagtulo nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nakaramdam naman siya ng matinding panghihina hanggang sa tuluyan na ngang nandilim ang kanyang paningin. Pagmulat naman ang kanyang mga mata, nadatna naman niya ang kanyang sarili na nakahiga sa silid nilang mag-asawa. Katabi niya doon ang kanyang mga anak na alalang-alala na sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga ito, pinilit naman niya noong tumayo pero sa bawat paggalaw niya, napapansin niyang umiikot ang kisame sa kanilang bahay. Dahan-dahan din niyang napapansin ang kaliwa niyang balikat na halos hindi na niya maigalaw. Dahil sa pangyayaring yan, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili sa kanilang tahanan.
Sinubukan din noon ng kanyang anak na maghanap ng makakatulong na manggagamot pero pinili niyang pigilan ang mga ito. Sa sukal kasi ng kanilang daraanan patungong baryo, hindi malabong makasalubong nila ang mga nilalang. Mabuti na lang, pagpatak ng gabi ng araw na yon, dumating ang asawa niya kasama ang isang matandang lalaki na may maputing balbas at buhok. Noong una, inakala niyang tsuhin lang yon ng kanyang asawa pero pagpakilala naman ito sa kanila, doon niya napagtantong yun pala ang ama nito. Gulat na gulat siya noong mga oras na yon, gawa nang napansin niyang parang napakabilis ng pagtanda nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman ng matanda sa kanyang kalagayan, agad naman siya nitong nilapitan, tinawasan ng 3 beses, tapos pinainom ng langis na hinaluan ito ng tubig na nagmumula sa katawan ng saging. Pagkalunok naman ni Suno sa likidong yon, lahat ng hilo at sakit na kanyang nararamdaman, bigla na lamang nawala. Naigagalaw na rin niya noon ang kanyang kamay, kaya pagramdam niyang kaya na niyang tumayo, agad naman niya itong ginawa. Pagharap naman nila ng ama ng kanyang asawa, agad naman siya roong nagbisa at humingi ng tawad. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman nitong yun pala ang ipinunta ng kinakasama niya sa karatig baryo kung saan nakatira ang kanilang mga magulang. Pagtatapat pa nito na, kaya sila natagalan ay dahil sa marami silang dinaanan. Hindi rin nila sukat akalain na gano'n ang kanilang madaratnan dahil ang buong akala nila hindi gagawa ng padalos-dalos na desisyon itong si Suno. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nalaman niyang maswerte pa rin siya kahit papaano dahil kung nataong sa sumunod na araw pa yun umuwi, paniguradong bangkay na siya nitong madadatnan sa kanilang bahay. Dahil sa pangyayaring yan, abot langit na lamang ang galit ng matanda sa mga nilalang na nanggigipit sa kanila. Dagdag pa nito na, kung nung una pa lang humingi na sila ng tulong, hindi sana gano'n ang mangyayari. Nagkasagutan kayo kanina kaya nagkaganyan, tama ba? Babalik yun ngayon dito. Alam kong hindi pa yun tapos. Malas lang niya. Nandito na ako. Kahit saan talaga. Salot siyang mga demonyong yan. Galit na wika ng ama ng asawa niya. Maya-maya pa, nang wala na din naman silang mapag-uusapan, niyaya naman siya nito sa labas para maghintay. Kahit nanghihina pa noon si Suno, hindi naman siya tumanggi sa alok nito dahil sa isip-isip niya trabaho niya bilang padre de pamilya na ipagtanggol ang kanyang mag-iina. Sa kanilang paghihintay sa labas, wala naman silang napansing kakaiba. Ilang oras pa ang lumipas, ang kanina lang na matahimik na paligid, unti-unting binalot ng kakaibang presensya. Pagtungtong naman ng 10:00, nang akmang papasok na noon si Suno sa bahay niya para kumuha ng kape, doon niya nasipat ang grupo ng mga magsasakang may namumulang mga mata na mabilis na tumatakbo papalapit. Segundo lang ang naging pagitan noon nang bigla itong tumigil sa bakod ng kanilang tahanan. Pagsilay naman niya doon ng malapitan, napansin naman niyang may mga babae itong kasama. Hubot-hubad ang mga ito at sa tuwing nasisinagan yon ng liwanag ng buwan, kapansin-pansin ng mga langis na nakabalot sa kanilang mga katawan. Habang tumatagal naman ang pagmamasid dito ni Suno, unti-unti naman niyang napapansin ang pagdilim ng kanyang paningin. Nang masipat naman ito ng ama ng kanyang asawa, agad naman siya nitong inabisuhang yumukulang. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa lupa, laking pasasalamat na naman niya
nang maramdaman niyang unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Ilang minuto pa ang lumipas, inumpisahan na rin itong kausapin ng matanda. Ang kaso lang, kahit gaano kadetalyado ang mga sinasabi nito, hindi pa rin yung nauunawaan ng mga nilalang. Bukod kasi sa wala itong kapasidad na magsalita, para itong may malas sa hayop na pag-iisip dahil ang tanging hangarin lang ng mga nilalang ay ang kumain ng kumain. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng matanda na may hinang klase lang yon ng mga aswang. Agad naman itong hinugot sa kanyang bewang ang nakatago niya roong latigo ng makabuhay na may palawit ng 3 piko sa dulo. Pag-usal naman niya rito ng mga engkantasyon, agad naman niya itong pinadaluyan ng langis sa dinukot nitong garapon upang masigurong triple ang pahirap na matatanggap ng mga aswang na matatamaan nito. Matapos naman yung maihanda ng matanda, paulit-ulit naman itong pinagmumumura ang mga aswang habang sinisindak. Pagkabahagi naman ito ng mga bagay na gusto nitong sabihin, hindi na yon nagdalawang isip pa na sugurin ang mga nilalang na dumayo sa lugar ng pamilya ng anak niya. Maya-maya pa, nang masipat naman ng mga nilalang ang pagsugod nito, agad din naman itong winasak ang bakod ng tahanan upang salubungin ang matanda. Kahit ramdam nila ang hindi pangkaraniwan nitong presensya, pinili pa rin nilang makipaglaban doon ang harapan na siyang naging sanhi ng pagkamatay nila. Ayon kay Suno, na habang pinagmamasdan niya ang mga nilalang na yon, kitang-kita niya kung papaano ito sumigaw ng malakas sa oras na tinatamaan ito ng latigo ng matanda. Mabilis din yung nanghihina na parabang may kumapit na lason sa katawan nito. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis namang napasuko ng ama ng kanyang asawa ang mga dumayong aswang. Pagsilay naman itong hindi na yon makakalaban, agad naman itong inutusan si Suno na tumulong sa pagtali sa mga ito sa puno. Para naman masigurong hindi na yon makakatakas, dinoble nila ang mga lubid na kanilang ginamit at pinagbuhol-buhol pa nila ito. Matapos naman nila itong gawin, doon na nila hinayaan ang mga nilalang. Hinintay nila ang pagpatak ng susunod na umaga upang masigurong matutupok ito ng araw. Upang masaksihan din nila Suno noon ang mga mangyayari, hindi na rin sila nagpahinga pa nang sa gayoy makita nila ang bawat detalye. Pagputok naman ng araw noon sa kalupaan, parang mga demonyong umatungal ang mga nilalang habang dahan-dahang lumalapat sa kanilang katawan ng liwanag. Yung iba, sinusubukan pa noong magkubli sa kanilang balat kayo, pero dahil sa sumpang inilapat dito ng ama ng asawa niya, hindi na nila yon nagawa pa. Makalipas pa ang ilang minuto, parang mga gulay na unti-unti nang natutuyo ang mga nilalang. Pagpatak naman noon ng 7:30 ng umaga, lupaypay na ang mga katawan nito at wala ng buhay. Napansin din nila noong tuyot na ang mga nilalang na parang kinuhanan nito ng likido sa katawan. Dahil sa pangyayari, agad naman itong ipinababa ng matanda para ilibing. Magmula noon, wala nang binubuwisan sila Suno sa kanilang lupain. Mas lalo ring gumaan ang paligid dahil sa wala na sila noong iniisip. Sa katagalan, unti-unti na ring guminhawa ang mga buhay nila. Ayon pa sa kanya na, yun na ang kahuli-hulihang pagkakataon na makakaranas sila ng kakaibang kaganapan sa mga buhay nila.
Bago rin kasi umalis doon ang lolo ng mga anak niya, nagbaon ito doon ng mga sumpa at pangontra. Nagtarak din ito ng punyal sa buhay na bato, pagpapakita na ang sinumang nilalang na magtatangka sa lugar na yon, pupuspusin ang sumpa na habang buhay nitong dadalhin. Ang kaso lang pinuno, nung mamatay si Suno, naibenta na rin ang kanyang minanang lupain. Pero ayon sa kanyang mga anak, na bago nila yun lisanin, iniwan nila ang batong may punyal na nakatarak sa punong malapit sa kanilang bahay. Kaya nila ito ginawa ay upang masigurong walang mabibiktima sa lupaing minahal nila. Ngayong matanda na ang mga anak niya, nananatili pa ring sariwa sa mga alaala nito ang tungkol sa kanilang ama na minsang nagbayad ng buwis ng mga aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung eksena, no? Talagang saved by the bell ng lolo ng mga anak niya. Kasi alam naman natin lahat kung di dumating yung lolo niya o kung hindi yung pumunta ron, ubos silang magpamilya. Buti na lang sobrang tindi ng kakayahan ng lolo ng mga anak niya. Ang tanong ko lang ngayon, meron kayang kwento yon? Diba? Kasi hindi naman, para talaga siyang hindi basta-basta Isipin ninyo bago siya umalis, nagbaon pa siya ng sumpa tsaka pangontra sa mga aswang. Diba? Ganun siya katindi tsaka ganun niya kaalam kung ano yung mga dapat niyang gawin. No, sayang lang, no? Maganda sana to kung merong side story yung lolo nila. Kasi ang nagsend naman yata nito sa akin yung anak nito ni Suno So siguro may naikwento yung lolo nito sa kanila, no? Kung meron, send nyo kaagad kasi ilalapag kaagad natin yan dito sa channel. Pero overall, masasabi ko sa kwento, sobrang manghang-mangha ako sa lolo ng mga anak neto ni Suno. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.